ika-28 ng Abril, ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, double-digit rollback sa diesel at kerosene muling ipinatupad. Gasolina, taas presyo. Produksyon at kalakalan, apektado ng kasalukuyang patong-patong na krisis sa pandaigdigang agrikultura. Vice President Sara Duterte, pinapanawagan na dumalo sa impeachment hearing. Refund order laban sa Meralco, kwenestyon ni Senadora Risa Ontiveros. Investigasyon sa pamamaslang sa Negros, isinusulong ng Makabayan Bloc. 2 SK officials sa Makati, sinuspinde ng DILG dahil sa misconduct. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pangunahing balita, muling ipinatupad para sa linggong ito ang panibagong double-digit rollback sa parehong diesel at kerosene habang dagdag singil naman para sa presyo ng gasolina. Rollback ng 12 pesos and 92 cents para kada litro ng diesel habang 15 pesos and 71 cents din na bawas singil sa kada litro ng kerosene. Samantala, taas presyo naman ng 53 centavos kada litro ang gasolina. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagtitiyak ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng langis, kung saan base sa huling update nito nung nakaraang Biyernes, hanggang 54 na araw pa ang average supply ng langis sa bansa. Samantala, kinwestiyon ni Senator Risa Ontiveros ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission laban sa Meralco na nagkakahalaga ng 14.17 billion pesos. Ayon sa senador, bahagi lamang ito ng mas naunang refund at malayo pa sa sinasabing kabuuang overcollection na tinatayang umaabot sa 100 billion pesos. Nanawagan siya ng mas malalim na pagsusuri sa singil ng kumpanya at agarang pagbabalik ng sobrang bayad ng mga consumer. Iginiit din niya na dapat unahin ang pagwawasto sa singil bago magpatupad ng anumang dagdag presyo sa kuryente. Sa ibang balita, nagbabala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sa kasalukuyang kumakaharap sa patong-patong na krisis na ang pandaigdigang agrikultura na nakakaapekto sa produksyon at kalakalan. Kabilang dito ang climate change gaya ng unstable pattern at paulit-ulit na El Nino at La Nina cycle, geopolitical tension at ang patuloy na disease outbreak gaya ng African swine fever at bird flu na bumabago sa sistema ng pagkain na pumipigil sa kapasidad ng gobyerno na tumugon sa mga kinakaharap na issue. Ayon sa kalihim, bagamat maayos ang kalidad ng produkto at marketing ng bansa, pinakamalaking hamon aniya ang mataas na gastusin dulot ng kakulangan sa infrastructure at logistics. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na pinaghahandaan at may mga hakbang na ipatutupad ang mga ahensya ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng inaasahang El Nino lalo na sa sektor ng agrikultura at sa posibleng water shortage sa malaking bahagi ng bansa. Para sa ating ulat panahon, patuloy pa ring nakakaapekto ang easterlies na nagdadala ng mainit at maalinsangang hangin sa buong bansa. Kasabay nito, inaasahan naman ang posibleng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, gayon din ang posibleng panandaliang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, makakaranas naman ng nasa 40 degrees Celsius at higit pa na heat index ang
ang malaking parte ng bansa at inaasahang mararamdaman sa Sangley Point, Cavite City ang pinakamataas na heat index na papalo sa danger level na 44 degrees Celsius. Susunod sa News Force. VP Sara ipinapanawagan na dumalo sa impeachment hearing. Investigasyon sa Negros killings isinusulong ng Makabayan Block. Dalawang SK official sa Makati sinuspinde ng DILG dahil sa misconduct. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.